Good morning guys. So may pangit tayo nangyari kahapon. Ang nangyari is nag-training tayo ng young birds. Yung mga binabatcher pa lang natin. So ang nangyari, meron tayo kasing maliit na speaker, yung Google Home Mini. So na-busy ako, kino-configure ko siya, and all of a sudden may nag-dive na hawk dito. So hindi pa siya nakontento, nagland dito sa may tree, and then all of a sudden hinabol niya yung young birds natin. So out of 8, actually ang nakauwi is 6. So dun sa 6 na yon, yung 5 is nagtago somewhere, and then yung isa pumasok sa dati nating flyers loft. And then yung sa 3 na lumipad, na nawala, bumalik yung pinakabata. So ang nawawala ngayon is yung dalawang magkapatid, si Negi at saka si Nognog. Okay, magkapatid sila, pare silang dark. So I'm hoping na makabalik sila today. So for sure makakabalik sila. Ang problema lang, baka nakain sila ng hawk. So yung forma ng hawk kahapon, talagang gutom na gutom. So wala tayong magagawa doon. At saka part ng hobby yan, talagang ganon. So kaya yung iba, naintindihan ko na nagta-timing sila ng breeding. Kasi nga, pagka masyado ka maaga nag-breed, ang problema is sobrang active ng hawks and falcons. So kasi breeding season nila. So syempre, hindi mo naman sila masisi kasi yun lang kinakain nila. So part of the hobby, huwag hindi rin natin sasaktan yung mga ganyan. Kasi nga, malaki ang multa. It's around $25,000. Baka mamaya ikulong ka pa. So wala tayong magagawa doon. So isipin mo na lang, kinakal nila yung ibon mo. Okay? So ipakita ko sa inyo yung mga ibon natin. Let's go! Okay guys. So unahin natin dito. Ito yung ating wedding line. Kasi nga kulay puti sila. So, 'di ba yung ginagamit sa kasal? So, wedding line ang tawag nila. Pero anyways, yung puti is 300 miles finisher siya. And then yung hen is ano siya, nabili sa auction ng brad natin. So shout out kay Kuyang Dobby Dubal. And then ito yung isa sa pinaka-paborito nating linyada. So may anak na sila, ayan. So bakit natin sila paborito? Kasi nga ayaw mag-focus ha. Okay, ayaw mag-focus guys. So kasi nga super early maturing, hardy bird, kahit wasak umuuwi, baliin mo na ang paa, buto niya, as long as yung pakpak niya nakakalipad, uuwi siya. So yan ang gusto ko. And then ito naman yung tanyag na linyada ngayon. So si Burger King. So pinaris natin siya sa Polsayon. So may pinayaya tayong alaga egg nila. So sana mapisa. And then meron tayo ditong Bandun and then Husky Van Reel. Ayan. So ito yung mga paborito kong size na ibon. So tingnan natin kung ano magiging performance nila. At saka syempre ito yung foundation bird natin, yung may pasok ng Lindbauer. So syempre sure bet. So product pa rin yan ng GFL. So naka-pair siya sa isang matindi nating linyada. So naghahanap ng relax bird. Ito yung isa sa mga original. So ang pasok niya is Stitch Albaut at original Punky line ni Mr. Eric Chupay. And then ito naman yung apo nung direktang import na binili ng brad natin from Netherlands. At saka pinaris natin siya kay Bagwis. So yung linyada ni Bagwis is surprisingly isa sa pinaka magaling na linyada from San Diego. So tinry natin itong ibon na to. So
siya lang yung nagpatunay sa akin na hindi lahat ng off-color kinakain ng hook. Okay, so sa dami ng batch ko siya talaga natira. So kinain niya yung blue bars and blue check. Pero syempre iniingatan natin kasi hindi pa tayo tapos sa kanya. Kasi may tinetesting tayo sa kanyang linyada ngayon. So hintayin natin magiging resulta nun. Pero ito, lumipad na rin to ng 160 miles. So maganda performance niya sa akin. So tingnan lang natin. So nagde-develop kasi tayo ng 300 miles na ibon. Yung pang 300 miles doon tayo magko-concentrate. So yung palipad-palipad natin is just testing lang. So far sa linyada na to, ang hindi pa natin natatry yung Burger King. Pero itong sila Bagwis, tested na natin yan. Yung Surebet, tested na natin yan. At saka yung mga kontrobersya nating linyada, tested na rin natin yan. So okay din yung ganito. So nasa individual cage. Ang comment ko lang dito is masyado silang maselan sa pagkain. So kaya minsan titiisin mo, lalagyan mo ng kung ano gusto mo kainin nila. Pero after that, pag nilagyan mo naman sila, tatapon nila yung pagkain. Unlike yung mga ganitong sistema na community sila. So pasensya na kayo, ayusin natin yan. Ang pangit-pangit ng itsura, pero kasi nga malamig pa. Ayusin natin yan. So sooner or later makikita nyo na yan na isa sa maganda na community na loft natin, na breeding cage natin. So kung mapapansin nyo, nilakihan natin yung ganyan. Why? Actually pwede kong gawing ano yan yung space na yan double na agad. Pero hindi natin ginawa for one simple reason nga, na kasi nakakapag-mating sila ng ganyan na individually kahit nandyan lang sila. Pero iniisip din natin na i-double na lang to kasi nga gusto ko i-eliminate yon or gusto ko itaas to. Malalaman natin kung ano ang gagawin natin dyan in the future. Tapos ano na to, last na clutch na nila to, and then alis na natin sila. Magko-concentrate na tayo doon sa gustong gusto talaga natin. Okay, ito kasi tinetesting pa natin. So yung mga proven na natin, doon tayo didiin. Okay, so paano ba tayo mag-breed? So nagse-selection tayo sa, halimbawa nag-produce tayo ng birds, nagse-select ako ng magandang katawan doon, yung gusto ko na confirmation ng katawan. Okay, and then kinikip ko yon kasi yun ang gagamitin ko for next breeding. So hindi tayo nagko-collect ng ibon, ang kino-collect natin yung linyada na gusto natin, na ibig sabihin kino-continue natin na dinidevelop. Just like yung experience ko sa pagmamanok, gusto ko black, pero yung black natin is just a color, yung bloodline niya iba. So ganun ang ginagawa natin ngayon na project natin sa mga ibon natin. So ito yung mga young birds, dito na natin tinetrain yung mga young birds, pero nakita nyo naman lumuwag, di ba? So medyo maginaw pa ngayon, sobrang ginaw pa lang ngayon. So hindi pa titigil ang lamig at saka ang ulan dito sa amin, kasi nga nabasa ko na yung TID and MID meron silang project na cloud seeding. So cloud seeding yung ginagawa natin para umulan, di ba? Kasi nga nagkaroon ng drought. And then ito yung mga oldies natin, not too old, pero ano na to, salang-sala na to. So titingnan natin kung hanggang saan ang tatag nila. So yan. At saka ano ba ginagamit natin? All natural, hindi tayo gumagamit na ng kung ano-ano. So at saka yung number 1 na ginagamit nga pala natin is yung gawa natin na probiotics. Kung mapapansin nyo, ang dumi, ayan, oh. So pasintabi sa mga kumakain. So lahat sila ganyan ng dumi. Natapakan lang yan, pero nakita nyo halos dry, buo.
So, yan, buo-buo. Ganyan tayo nila, buo-buo na ganyan. Okay? So, mamaya kinakain naman natin yan sa hapon. Okay? So, kung mapapansin nyo, puro probiotics ko yung gamit ko. Yung Jaguars probiotics natin. So, yung probiotics natin is loaded yon. At saka, ayoko sabihin ko ano lahat ng ingredients nun. Pero, sila mas sigurado ko sa inyo, epektibo yung probiotics natin. Ang gut ng ibon nyo is parang gawa sa metal. Ganong katibay ang gut ng ibon. Okay, tested ko na yan. So, hindi naman ako against sa ibang probiotics dyan. Nag-try na rin ako ng Probios. Okay siya, pero mas okay itong sa atin. I'm telling you. Pati pang recover sa ibon, pwede mo siyang gamitin. So, kasi yung powder na sinasabi ko is mahal siya, at the same time konti lang. Yung sa akin ang dami, ang tagal kong ginagamit, tsaka nakikita ko agad yung resulta sa ibon. Biriin nyo, mga breeder yan, pero ang dumi nila. Sabi nga ni KCB, pwede mong isangag, sabi niya. So sorry sa mga kumakain. So yan, updates natin today. Pasensya na kayo, nagmamadali tayo. Tapos yung white ni Sky, sosoli na natin yan. Kasi tatry sana natin siya. Kaya lang, once yung bird, ginawa mo na, kinondisyon mo and everything, tapos ang katawan niya ganun lang. So what do you expect? Ipapamana lang din niya yun sa anak niya. So, sosoli na natin sa kaibigan natin. For sure, hindi rin naman niya gagamitin yan. Gusto niyo hingin na lang natin at ipamigay natin sa inyo. Okay. Pero hindi. Siyempre, pag nagpamigay tayo, kailangan yun the best. Okay. So, ibon lang yan. Enjoy the hobby. Okay. Iwas sa mga toxic na tao. Shout out na tayo. Okay. This time, ready na ako. So, shout out kay Mark Gonzalez ng Land of Shinar ng 213 Oklahoma. PHA player to. So MB Loft TV 9173 from Cabiao, Nueva Ecija. Of course, si EC725, kaibigan natin ito, napakabait, si Jobileo Jau. Si Manuel John Brian si Notch Loft, si Thunder Loft. Sa mga Fremont boys to. Si Boxing, si Black Star Loft, si Marisa Tayamora, at si Imaw. So sa mga gusto magpa-shoutout, ilagay nyo kung taga saan kayo. Shoutout ko kayo sa susunod na video natin. Siyempre, i-add natin dyan si KCB Loft, si Kuya Sherwin Robles, Ate Marivic, Oscar Balawis Line, 50 caliber Loft ni Jesse Gutierrez. At sa lahat ng kalapatids, kita-kits next time.